Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon si Attorney Claire Castro. Ito, may napanood ako sa Facebook Reel, short video. Nako, vlog ata ito sa programa ni Attorney Claire Castro. June 29, 2023. So hindi pa sa Yusek noon, ordinary vlogger lang siya o host na isang may discussion sila tungkol kay PBBM. Nako, grabe ang kanyang although maganda ang dating, okay? Very diplomatic, kaya lang pinapatamaan niya si BBM na walang alam. Walang alam. Bakit? Dahil ang daming advisor. Ganon ang tema niya. So, noon, kini-question niya yung kakayahan ni PBBM. In a nice way, binabatikos niya. Ngayon, baliktad. Dinidipinsa niya. Ngayon, sinasabi niya, the president is not a weak leader and he will never be. Noon, itong video na ito, sinasabi niya, parang mahina ang presidente, walang alam. Okay, pakinggan natin siya. BBM. Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Correct. Di ba? Correct. Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Yan, Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Wow. Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? Okay. I-analyze nga natin si PBBM. Inulit lang natin Ano ang nakita niya kay Larry Gadon, kay Secretary Larry Gadon, para i-appoint siya as advisor for poverty alleviation? Anong meron? Ano ang meron siya para gumawa pa ng posisyon, bagong posisyon? At anong meron siya para paggastusan siya ng gobyerno, di ba? Na wala sa iba at wala pa sa ibang departamento na pwedeng gawin. Di ba? Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa, and everything. Kulang pa ba para ma-alleviate yung poverty? I-analyze nga. Okay. In fairness kay Attorney Castro, tama yung kanyang sinasabi. Ganyan din ang sinasabi ko nung i-appoint yan si Mr. Larry Gadon. Ano ba? Meron na tayong DSWD. Ayan, ang focus ng DSWD, labanan ang kapobrehon. Meron tayong DA. Yung mga ahensya, basically yung mga ahensya, anti-poverty alleviation yan. Meron pa tayong NAPSI, National Anti-Poverty Commission. Ang dami na. Kaya isa din ako sa nagreklamo, kagaya niya, ina-analyze, bakit kailangan pang isang Mr. Larry Gadon? Ang daming batikos yung appointment ni Larry Gadon. At salamat kay Attorney Claire Castro nga ganyan ang kanyang posisyon. Tama siya. Saludo ako kay Attorney Claire Castro sa pag-brought out niya ng ganiyang idea, opinion, na ang dami mga advisor, di para kang walang alam. Ang problema ngayon, yung krini-criticize niya, siya na ngayon ang taga-depensa. Ano na ngayon? Nandyan pa rin sila Rigadon. Kumusta ngayon kung magkita sila? Kumusta ngayon pag marinig ni ni Mr. Larry Gadon ito? Okay lang? Na sorry, trabaho lang. So,
Parang, binasa ko ang mga comments, parang Manny Pacquiao daw itong, ano, magbasa tayo sa mga comments. Kasi si Manny Pacquiao noon, binabati ko siyang mga Marcos. Yan. Billions, trillions ang ninakaw niyan. Butuhan nyo pa ba yan? Ganyan na ba tayo katalino? Ganon siya nung una eh. Ipapakulong daw niya si Melda, ano pa. O ngayon, wala na, dinidipinsan niya ng mga Marcos. Kung may ninakaw daw mga Marcos, isauli na lang daw. At bakit daw natin sinisisi si Marcos sa korupsyon? Meron ba daw corrupt na leader nga ang ekonomiya sa ating bansa? Number 1 tayo sa ekonomiya. Hindi corrupt si Marcos. Ganyan na ang sinasabi ni Pacquiao. So parang ganito rin ngayon si Attorney Claire Castro. Magbasa tayo sa mga Mel Garage. Sabi niya, ala Pacquiao din. Walang paninindigan. Grabe. Nilunok mo yung pride mo, attorney. Wala ka palang tiwala kay Bonget, pero nagsumiksik ka pa sa kanya ngayon. Francisco Tipones. Kaya naman team, sinusuka, tawag sa inyo, Madam Attorney Claire Castro, kasi suka ninyo, kinain din ninyo. Care to explain on this one? Sa iyo nagmula yan sa salita mo. Huwag kang magagalit. Sis, no buen. Dati, wala daw alam. Pero ngayon, todo tanggol na siya sa boss niya. Kinain ni Madam yung sinuka niya. Yun literal. Sinuka, kinain. Cheryl Loredo, hypocrite girl. Shoge Perdigon, literal na kain suka. Franco, tama ka ma'am, weak leader talaga si Marcos. Aldrin Morales, parang ikaw, katagalan ikaw din susuka sa Malacanang, gamitin mo logic mo kung abogada ka. Anyway, so maraming salamat mga kaibigan sa inyong palaging panonood sa ating mga videos. Nakakatulong po kayo sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang sweldo sa ating YouTube, tinutulong natin sa Tribong Talaandig, namimigay tayo ng yero at pako para makapatayo sila ng bagong bahay or ma-repair nila ang kanilang sira-sirang bahay. Dahil nakita ko mismo sa dalawa kong mata, tumutulo ang yero, ang bubong ng Talaandig. Kawawa sila pag umulan. Kaya sana ipagpatuloy nyo ang inyong panonood, lalo na ang inyong hindi pag-skip ng ads dahil ang laking tulong sa Tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. So, yun na po ang yero na ibinigay sa kanila. Sa trabaho na, trabaho pirmi. Foto na to. Lolo ko na to. Sayo na, lolo ko to. Bulok na ni.